Salamat din po sa inyo at nakilala ko din po si Mama. Siya yung batang nangulila noon sa ina na ngayon ay magkakaroon na ng isang bagong ina. Huwag mong kakalimutan itong mga ito kasi kung hindi dahil sa mga ito, hindi mangyayari yung ganitong bagay. Sa London kayo maninirahan. O gusto nyo ba yon? Opo. Sa ibang bansa? Sobrang saya ko kasi hindi ko akalain na magiging misis. Yung dating tumutulong lang sa inyo, ngayon mama mo na. Kumusta? Okay lang po silang dalawa. Kung minsan ay may mga bagay talaga tayo na hindi natin inaasahan, pero sa ngayon masaya ako para sa kanila. Ngayong araw inimbitahan kami dito ni Commander ng isa sa mga dati naming sponsor na nanggaling pa sa bansang London, na umuwi pa dito sa Pilipinas para lamang makita at makasama ang mga dati nating tinutulungan na sila Rachel. At andito rin si Rans at eto nga ang tatay nila Rachel na iniwan noon ng kanyang asawa, na hindi namin nakakalain na dahil kaya pala nangyari yun dahil may mas better para sa kanya. At lahat nga ng mga bagay na ito hindi namin din inaasahan, kaya nagulat din kami. Pero mas nangingibabaw sa amin yung saya dahil nga sa mga pangyayari na ito. At ng mga oras na ito ay tapos na yung kanilang kasal at hindi nga kami kasama doon sa mismong pinagkasalan nila, kaya dito na lang kami dumiretso sa reception. At ng mga oras na ito talagang amazed pa rin ako sa mga pangyayari. At heto na nga si Rachel, siya yung bata na nakita natin dati na nagtitinda ng gulay habang umuulan. Huwag mong kakalimutan itong mga ito kasi kung hindi dahil sa mga ito, hindi mangyayari yung ganitong bagay. No? Sa paglagid mo, meron silang alalahanin. Pag nasa ibang bansa ka na, Rose, huwag mo kaming kakalimutan, ha? Ay, Rose, pati, ano pala, Rachel. Si Rosa. Huwag mo kaming kakalimutan mo kami, hindi. Hindi. Sobrang saya namin para sa kanila dahil ibinigay nga ni God kung ano yung kulang para sa pamilya nila. At oo nga pala, hindi lang kasalan na naganap dito dahil bininyagan din ang tatlong kapatid ni Rachel na naging ninong pa kami at ninang na napakalaking honor nito para sa amin. At hetong nakikita nyo ay siya yung sponsor namin na napamahal na dito sa pamilya ni Rachel, na talaga namang kitang-kita namin yung pagmamahal niya sa mga bata. Family ni ito. Ni Kuya lang? Kuya. Lahat? Wala pala dito yung sa side ni Tita Margaret. Lahat ito, ano lang, sa lalaki lang, kay tatay lang. At take note, si Tita Margaret ay hindi pa nagkaasawa kailanman. At isa nga pala sa sinabi niya yung kinatuwa namin dahil sinabi niya na siya ang maswerte sa tatay ni Rachel dahil dito niya nakita yung mga hindi niya nakita sa mga naging fast na relationship niya. Dahil pare-parehas nga kami, hindi namin nakalain na ito palang tatay ni Rachel ay wala kahit anumang bisyo at makajos. Sobrang dami ng ano dito, ng serving ng pagkain, ano. Ang dami, hindi naman ganong karamihan yung ano, yung tao dito. Kaya sobrang dami talaga ng ano, ng pagkain tsaka sa sarap ng pagkain. Saan ito? Sa bibis. Rachel, kamusta naman na kasal na si papa mo tsaka yung dating tumutulong lang sa inyo, ngayon mama mo na. Kumusta? Okay lang po silang dalawa. Masaya. Opo. Sila bang dalawa, nakitaan nyo naman na masaya sila? Opo. Ay, kayo, mahal nyo na ba si Tita Margaret? Opo. Anong tawag nyo na sa kanya? Mama. Ikaw Lahat masaya. po ng hinihingi namin ay binibigay niya. Napakabait, ano? Napakabait. At saka ikaw, masaya ka. Tsaka darating yung time, kukunin niya kayo dito. Sa London kayo maninirahan. O, gusto nyo ba yon? Opo. Sa ibang bansa? Grabe. Sila yung dati natin tinutulungan na, yun nga, sa blessing ni God. At darating yung time ay sa ibang bansa na sila maninirahan. Dating andito lang sa Kapalonga. Dahil nga rin sa napakabait na nagtumulong sa kanila na ngayon ay talagang dahil din siguro sa awa sa mga bata ay mama na nila ngayon. Okay, kasal na sila. Nagbablog. Okay, basta sana Rachel, pag dumating yung araw na yun, huwag mo kaming kakalimutan, ha? Opo. Ha? Dapat kung may cellphone, kung may sarili kang cellphone, chat mo ako, ano? Kaya Marcos, kamusta na? No? Sasabihin niya na Ha? tutulungan ka. Oo, pag ano kumikita ka na di sponsoran mo na ako. magbablog na lang ako dito, si Rachel na yung sponsor ko. Okay, masaya ako para sa iyo, Rachel, no? Masaya ako, kaya nga pumunta din kami dito kasi gusto namin ma-witness din yung pag-iisang dibdib nila Papa Musana doon sa simbahan. Kaso nga lang dito na kami inabot sa venue. At yung mga kapatid niya bininyagan, ito inaanak ko na to, kapatid ni Rachel. Ano, pero tayo. Oh, inaanak ko na yan, bininyagan sila ngayon. 3 silang bininyagan magkakapatid ngayong araw, kasabay nung kasal. Kasabay ba nung kasal, ano? Opo. Okay. Salamat din po sa inyo. Nakilala ko din po si Mama. Ngayon tayo na kasal na kayo, na hindi ko ini-expect talaga na yung dating sponsor lang ngayon
kabiyak na ng puso ni tatay na alam mo yun, ano yung nararamdaman mo ngayon, tay? Nararamdaman ko yun na sobrang saya ko kasi hindi ko akalain na Magiging misis. Tatay, alam ko darating yung point na pupunta na kayo sa ibang bansa. Doon ba handa ka naman? handa naman ako kasi kung saan siya, hindi ito lang. Dalawa si tatay. Tay, ako natutuwa ako sa inyo talaga kasi hindi ko din inasahan na, alam niyo yun, yung will ni God talaga na ito talaga yung nakatakda siguro mangyari sa kanila na si kuya iniwanan ng asawa niya dahil may darating na mas better para kay tatay. Kasi alam niyo yung hinangaan siguro sa kanya ni Tita Margaret, yung hindi niya pinabayaan yung mga bata. Kasi kung ibang tatay, sabi ko kanina, baka napainom-inom na lang dyan kasi yung ginawa sa kanya ng asawa niya, may isip niya. So yun, kaya yun siguro yun ang ibabaw na hinangaan din sa kanya ni Tita Margaret. Tsaka yung awa din sa mga bata. Dahil basta kami, masaya kami. Kaya nga, kanina gusto ko sana makita yung pag-isang dibdib niya kasi may ginawa pa kami. Kaya dito na lang kami nakadiretso. Kasi syempre natutuwa talaga kami. Ako talaga hanggang ngayon di ako mapaniwala na mangyayari ito. Kasi ang excited lang ako dati yung makarating si Tita Margaret dito at mamit kayo. Pero yung napunta sa ganitong napakagandang memories nito para sa inyo. Basta sana tayo, pag mayaman ka na, huwag na kalimut ha. Hindi. Saan tumulong sa amin, siyempre. Ito, kuya. Sana huwag ka makalimot. Basta good luck na lang sa inyo. No? At nagdakausap ko kanina si Tita Margaret na pag bakasyon niya, kailangan malakad niya kagad ulit yung papers mo para makapunta ka na doon at may sunod yung mga bata. No? Ganda ng future na nila tatay kapag nagkataon. Okay tayo, salamat. Pinulakan mo ulit ka para makausap ka. Salamat din sa tulong niyo. Kung hindi sa inyo, hindi ko nakilala yung asawa ko sa ngayon. Walang ano man yun tay. Ano talaga yun? Si God talaga nun. Nagintaan lang kami siguro. Pero yun talaga yung plano ni God para sa inyo. Kasi nakita niya yung sakripisyo mo nakita niya yung pagmamahal mo sa mga anak mo. Kaya binigyan ka niya ng ganito. No? Mahalin mo lang din si Tita Margaret. No? Oo, siyempre. Yung tapat lang. Alam ko naman, tapat ka naman. Kasi yan din ang sinabi ng ilang nakakilala sa'yo. Tapat ka talaga. Hindi lang ikaw lang talaga. Yung ang naging kabiyak mo lang nun, hindi naging tapat. Ano? Ngayon pa, Ayan o. Grabe. Congrats tayo ulit. Salamat. Sana magtuloy-tuloy ang kanilang magandang pagsasama para magkaroon sila ng masayang pamilya. So, ngayon ito lang yung nakakabilib din sa nangyari dito. Kaya nga maraming nagtatanong bakit hindi na daw kami pupunta kala Rachel noon. Ito po yung reason kasi nga nakita ko na okay naman na sila okay naman na sila sa sponsor na tumutulong sa kanila kasi nagsabi din sa akin si Tita Margaret na siya nang bahala kala Rachel, kaya yun sabi ko okay naman na sila. It's time naman para humanap naman ng ibang matutulungan at sa tingin ko naman hindi na talaga sila papabayaan ni Tita Margaret. At hindi lang yun, talagang umuwi dito si Tita Margaret para ma-meet yung mga bata kasi napamahal na sa kanya, lagi niya nakakausap. Hanggang sa ngayon, hindi lang yun, at ito nga nakasal na sila ni Kuya, na tatay nila Rachel, at talagang ito yung kagustuhan ni God na mangyari siguro dahil nakita nila yung pagiging sige. Nakita din kasi nila yung pagiging tapat ng papa nila Rachel kay God kasi simula bata pa pala yan na talagang palagi yung sumisimba. Nagsiserve na talaga simbahan. Tsaka walang bisyo. Yun din yung nagustuhan sa kanya ni Tita Margaret. Kaya ito yung gusto talaga ni God para sa kanya. Niloko siya ng asawa niya. Ito naman yung naging kapalit, di ba? Napakagandang kapalit. Kaya ayun, dahil sa vlog nagkaroon ng asawa si Kuya na deserve niya rin. Okay, so sa ngayon siguro hanggang dito muna yung vlog natin at kasama namin sila muna dito. Magkikwentuhan lang ganyan. At yun, maraming salamat sa lahat ng nanood sa mga vlog natin sa kanila. Dating nakita lang natin na nagtitinda ng gulay na gabi. Ngayon ay mababago ng buhay nila. Yun, maraming salamat ulit at God bless po sa lahat. Bye-bye ka. Ito lang yung isang magandang halimbawa na kapag dumanas tayo ng isang kabiguan sa pag-ibig ay hindi natatapos dun ang buhay dahil may planong mas maganda sa atin ang mahal na Panginoon. Muli, congratulations sa inyong dalawa.